Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, di ba? Ngayong Marso po, ngayon po ay Women's Month. Buwan po ito ng mga kababaihan. Okay. Pero, sa saktong buwan po na to, ang kapal-kapal ng muka ni Glenda, ako talaga medyo nainis lang talaga ako dun eh. Na andun siya sa harapan ng stage sa rally, sa may Liwasan Bonifacio at sinabi niya, chachampalin kita ng bonggang-bongga. Chuchorbahin kita ng bonggang-bongga, Lisa Marcos. Sabi niyang ganon. Di ba? Ang sabaler ni Glenn Chong, chuchorbahin niya ng bonggang-bongga si Lisa Marcos. Sabi niyang ganon sa stage. Di ba? Hindi, mga kababayan kasi ito lang. Ang daming tao doon. May mga bata doon. At saka prayer rally po iyon. Pero si Glenn Chong nagsalita, sasampalin ko si Lisa Marcos. Oh. Ang tawag doon, binabae. Binabae tawag doon. Hindi nga. Binabae. So ngayon, basahin natin itong sinabi ni Garin. Ano ba ito? Congressman Garin nga ito, si Congressman Garin. Okay. Garin, dismayado kay Glenn Chong sa sinabing sasampalin si First Lady Lisa Marcos. Okay, sabi dito. Okay. Dismayado si House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative, kababayan ko yan, kasamanwa ko yan, sa bandang South yan. Ako kasi nasa North ako eh. Okay? Janet Garin, kay dating Biliran Representative Glenn Chong, kita mo, congressman din pala dati to, no? Kaugnay ng sinabi nito na sasampalin niya si First Lady Lisa Marcos. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down. Pero wag ang mga usapan para sa sampalan. It brings down the dignity of women whether it's first lady or not. Babae yun eh. So medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko, sabi ni Garin sa isang press conference. At ito pa, no? Women's Month pa naman ngayon. Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkakaintindi ko, tayong mga Pilipino, tinuruan tayo na habang tayo ay lumalaki, nandun pa rin ang respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit, pero pag sinabi mo kasing magsasampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pinoy ay hindi maganda, sabi ng Lady Solon. Napaka-unethical mga kababayan. Napaka-unethical, napaka-bastos. Ito lang no. Nung election, yung kay Leni Robredo, naging critic din po ako ni Leni Robredo. Pero never kong sinabi na sasampalin ko si Leni Robredo. Meron akong mga pang-aasar kay Leni Robredo na boba, 'di ba? Na lutang, 'di ba? Hanggang doon lang ako eh. Kasi yun naman kasi pag-criticize sa kanya yun, especially election naman. Pero yung sasampalin mo, para ka namang binabain yan. So, continue lang natin. Ang sabi dito. Parang sinabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. May rason man o wala mang rason. So, it's very bad example, especially to our children and coming from a professional, from a lawyer. Medyo nakakagulat. Congressman Garin, binabaing nga kasi. Hindi ko sa akin question yung pagkalalaki ni Glenn Chong. 'Di ba? Ang punto dito kasi, kapag ikaw naghamon ka ng sampalan sa babae, tapos isa kang lalaki, 'di ba? Binabae ka talaga. Binabae 'yun. Sabi ng mababatas na hindi magandang halimbawa ang ipinakita ni Glenn Chong. Okay. So ito, panoorin natin to. So ito yung sinabi ni Glenn Chong. Para mas maganda. Teka lang, SMNA ito eh. Liitan natin. Baka i-copyright tayo eh. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan lang natin
ay magkaisa tayo. Etong ating rally ngayon, hindi lang para sa akin, kay Pastor Kibuloy, kay SMNI, kay Attorney Cruz Angeles, kay Maharlika, ito'y laban ng bawat Pilipino. Babalik at babalik tayo sa question, sino ang nagluklok sa inyo sa Malacanang? Hindi ang taong bayan, si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka-makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Ay, baklang-bakla! Ay, Diyos ko, kakukurti kita ng bonggang-bongga, Glenda Chong! Hindi mga, away na. Hindi, mga kababayan, yung ganong lingwahe ni Glenn Chong, walang problema yan. Kung parehas babae yung nag-aaway. Kunwari, yung nagsalita nito, si Trixie Cruz Angeles. Di ba? Well, medyo kahit unethical kasi abogado rin naman kasi yon na nasuspinde. Pero at least, medyo matatanggap natin. Away babae. Pero kalalaki mong tao, sasabihin mo yon? Ay, Diyos ko, Glenda! Ano ba itage? Di ba? Jujombagin kita ng bonggang-bongga. Ay, nakayon ko ba? Hindi, napaka-unethical talaga, no? Kasi pa ngayon, nung napanood ko to, ano ba to? Bakla ba to? Di ba, para kang nakapaghamon na ng suntukan sa babae. Tapos sampalan pa talaga, no? Dapat sinabi mo na lang, suntukan na lang. Para kahit paano, di ba, magmukha ka macho, di ba? Lisa Marcos, sasapakin ko sa mukha. Dapat ganun. Yung nga lang sampalan. Di ba? Ay, ewan ko ba, no? Pero ito mga kababayan, natatangahan talaga ako. Ang tagal-tagal nang nakikipaglaban ni Glenn Chong sa Smartmatic, 2010 pa. Ngayon, 2024 na, hindi na po Smartmatic yung ahawak ng eleksyon. Hanggang ngayon, Smartmatic pa rin yung pinaglalaban. Di ba? 14 years na nakipaglaban si Glenn Chong sa Smartmatic, wala po siyang napatunayan. Ako naniniwala naman talaga ako na dinaya si PBBM noong 2016. Pero yun is by faith. Kasi wala eh. Wala pang napapatunayan eh. So ngayon naniniwala ako by faith, 'di ba? Pero hanggang doon na lang 'yon. Pero ang nakakapagtaka lang po kasi kay Glenn Chong, 'di ba? Galit na galit sa Smartmatic. Wala na nga Smartmatic, tanggal na. Tinanggal na. At hindi ikaw ang dahilan para tanggalin yung Smartmatic. Ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ang gusto talaga ni Glenn Chong, hawakan niya yung COMELEC. Ayan talagang pinakagusto niyan. Paano ko nalaman? Kasama ko si Maharlika dati eh. At isa yan sa pinaglaban ni Maharlika. Nung nalaman ni Maharlika na hindi talaga ma-appoint si Glenn Chong sa Smartmatic, yan, si Tangang Glenn Chong, nagpauto naman kay Maharlika. Ngayon mga kababayan, ang sinasabi ni Glenn Chong, tanggalin yung Smartmatic. Ayan yung pinaglalaban niya sa loob ng 14 years. Ngayon natanggal na ngayon. Bakit hindi ka maka-move on? Tanggal na, di ba? Yung pinaglalaban mo, kumuha ka ng ina ka. Yung pinaglalaban mo na tanggalin yung Smartmatic, natanggal na ni PBBM. Ano pang kinakagalit mo? At ngayon mga kababayan, ang sinasabi ni Glenn Chong, natatangahan talaga ako, sorry. Ang sinasabi ni Glenn Chong dito, ang nagpapanalo daw po kay PBBM, Smartmatic. Ibig sabihin, kung Smartmatic nagpanalo kay PBBM, di sinong nanalo ng eleksyon? Hindi nga, di ba? Ayun ang logic dun eh. Ang sabi ni Glenn Chong, Smartmatic ang nagpanalo kay Kuting, sabi niya gano'n, no? Paano ba? Smartmatic ang nagpawini bunsod
Diyan kay Kutinsky. Sabi niya gano'n, parang bakla kasi. So yun, ay kung Smartmatic ang nagpanalo kay PBBM, so sinong nanalo ng eleksyon? Si Lenny. Yun ba yun? Hindi nga. Di ba? Ayun ang sinasabi ni Glenn Chong eh. So sino nagpanalo? So sino panalo ng eleksyon? Si Lenny. Kasi ito yung nangyari ng eleksyon. Alam naman natin to eh. Oh. PBBM 31 million. Lenny Robredo 15 million. Pacquiao 3 million. Ayan, di ba? O ayan. O kung si PBBM yung nanalo, ay kung si PBBM nanalo dahil sa Smartmatic at dinaya, so ibig sabihin si Lenny panalo. Hindi mo makonek eh kung ano yung paglalaban ni Glenn Chong eh. Hindi mo makonek eh. 'Di ba? Ay, tulad nga ng sinabi ko kanina, kung ang paglalaban ni Glenn Chong ay tanggalin yung Smartmatic, so natanggal na. So tapos na dapat. O so ngayon, ang paglalaban naman ngayon ni Glenn Chong, hindi si Bongbong Marcos yung nanalo ng eleksyon dahil sa Smartmatic, so sino nanalo? 'Di ba? At saka mga kababayan, wag po natin kakalimutan na si Glenn Chong, matagal ko na pong kaaway yan. Dahil nga po dito kay Norman Mangusin, kay Francis Leo Marcos, na peking Marcos. So sa hindi lang po nakakaalam, nagsimula po ako sa pag-YouTube. 'Di ba? Nagsimula ako sa pag-YouTube kay FLM, kay Norman Mangusin. At nakita ko po talaga na nakipagdebate talaga si Glenn Chong para ipagtanggol po ang isang peking Marcos. Kung ikaw ba naman ay nasa tamang katinuan, bakit ka susuporta kay Francis Leo Marcos? Ayun lang eh. 'Di ba sabi ng iba, si Glenn Chong daw po ay loyalista, si Glenn Chong daw po ay talagang maka-Marcos. So hindi mo naamoy? 'Di ba? Hindi mo naamoy na si FLM, si FLM ay peking Marcos, dumikit ka sa kanya? Hindi lang basta-basta picture yan ha. Ang dami kong experience diyan kay Glenn Chong. Na talagang pinagtanggol niya pa talaga yan. Ano pa nga eh, pinagbantaan niya pa nga si Mike Cervera eh, na pwedeng kasuhan eh. Si Boss Mike, si Mike Cervera, yung vlogger din na taga-suporta ni PBBM ngayon. Oh. Sa isang interview po ni Glenn Chong kay Lisa Paris noon, ang sabi niya, pwedeng kasuhan si Mike Cervera kasi nga nagpa songwriting contest si Mike Cervera noon. At ang sabi ni Glenn Chong, sabi lang naman ni Glenn Chong, yung mga kanta daw po na yun ay patama kay Norman Mangusin. So, teka lang, may dumapong insekto. So yun mga babae, no? So dyan po sa 479 po na nanonood. So ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Glenn Chong? So, ewan ko lang, no? Kasi hindi ko naman sila sabi na bakla siya, di ba? Pero para sa akin, yung ginawa niya, parang binabae. Di ba? Parang binabae kasi hindi gawain ng isang tunay na lalaki yun. Yung maghahamon ka ng away sa isang babae. Di ba? Maging maging civilized tayo, di ba? Baka sabihin niyo ako, ba't ako, hindi ako civilized? Vlogger ako eh. Pwede ko express kahit anong gusto ko eh. Pero siya kasi, di ba, abogado, di ba, dating congressman, di ba? Hindi naman kami magkatulad eh. At saka naman, di ba, ako hindi ko naman ginawa yan. May mga babae din po ako na hindi ko gusto. 'Di ba? Si Lenny, 'di ba? Si Lenny, si Laila de Lima, 'di ba? Si Cory Aquino, pero wala. Hindi ko sinabi yung ganyan. So yun mga kababayan, no? So thank you po. So diyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Glenn Chong. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po, no? Nakisang oras din po tayo, no? So thank you, no? Okay?